Okay, alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang oras po dito sa aming Pilipinas ay 1:30 ng hapon. Sa mga iba't ibang uri ng dako, magandang hapon po sa inyo o hapon dyan sa inyo. O gabi, magandang gabi po. Biglaan ang ating pag-video sa kasalukuyan dahil sa kaganapan na bumuluga sa ating bawat isa. Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Nakakalungkot ang kaganapan sa ating bayan. Dumaranas na naman tayo ng dilim. Dumaranas na naman tayo ng takot na minsan na nating naranasan. Hilakbot ng ating damdamin na minsan na rin nating nadama noon panahon ng Marcos Sr. Nakakalungkot dahil sa akala natin, di ba? Akala natin hindi na mauulit yung mga bagay na naging bangungot sa bawat Pilipino nung maranasan natin yung kakilakilabot na kaganapan nung panahong Marcos Sr. Ngayon, parang bumabalik ang mga bagay na sana naman wag naman po sana. Wag naman po sana. Dahil nakikita natin parang lahat ng bagay na napanood natin sa nangyari dyan sa Davao, sa KOJC compound. Parang, di ba? Ako bilang Pilipino, naniniwala ako na kung talagang may kasalanan ang Pastor Kibuloy, ipatupad ang karapat-dapat na pagbibigay ng hustisya doon sa kanyang nabiktima kung sakali o totoo man ang mga bagay na yun na mga paratang sa kanya ay marapat lamang na kanyang panagutan, di ba? Dahil unang-una labag sa batas yun, pero di ba, nananatiling questionable para sa lahat o para sa nakakarami yung mga bagay nung nagaganap diyan sa Davao. Questionable, kino-question nila yan, idinadaan sa tamang proseso, di ba? Pero batay doon sa nakita natin, 3,000 na kapulisan, ako nalulungkot ako sa parte na pinaghirapan ng mga nagdaang administrasyon. Dahil ako naranasan ko po kasi yung batas militar na may kuha na tayo doon, may isip na, di ba? May isip na. Nakita natin kung paano bagamat naging maayos, naging matino o naging kuha ng sambayan ng Pilipino, pero hindi maiaalis sa atin na talagang may nangyaring mga karahasan, pag-aabuso doon sa idiniklarang batas militar, di ba? Pero ngayon po, mga kapatid, ang ikinalulungkot ng nakakarami yung naging pundasyon ng PNP na dati PC yan eh. Di ba? Philippine Constabulary yan dati. Pinalitan ng PNP. Alam nyo po mga kapatid, kapag noon, ibabalik ko lang po yung balik tayo sa pag noon nakakita ka ng pulis, noon alam naman ng iba yan, natatakot sila. Bakit? Nawala yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa mga pulis noon. Totoo yan at maraming nakaranas niyan. Kapag nakita mo yung pulis noon sa panahon ng Marcos Sr. nung idiniklara na ang martial o batas militar, kapag nakakita sila ng pulis, sila'y natatakot. Bakit? Baka sila'y arestuhin o di kaya bigyan ng o imbintuhan ng kaso. Yun yung mga nakita natin na mga aligasyon noon, di ba? Kaya kumbaga
nawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa mga pulis. Na talagang bumagsak po talaga yung moral ng mga pulis regarding do sa pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. Totoo po yan, maraming nakasaksi noon yan. Pero dahil sa pagsisikap ng mga nagdaang administrasyon, di ba? Panahon ng Cory Aquino, hindi gaano, Estrada o Ramos pala, Ramos Estrada, di ba? Unti-unting naibalik yan. Lalong higit nung ang Duterte na ang namuno, naibalik yung pagmamahal at pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa mga bayani ng ating bayan ng mga kapulisan. Minahal sila di ba? Nawala na yung takot, nawala yung pangamba, dala ng pagbibigay ng proteksyon. Di ba? Nung panahon na nanunungkulan yung ibang mga pangulo o administrasyon, nakita na nila kung papaano itrato ng mga pulis ang sambayanan at yung pulis naman ay yung sambayanan naman papaano nila itrato yung mga pulis. Kaya nagkaroon nga ng ugnayan po yan Nagkaroon ng magandang ugnayan, pag-uusap. Kaya yung sambayanan ng Pilipino nabigyan ng pagkakataon yung ating mga bayaning pulis na maipakita nila, di ba? Yung tamang pagproteksyon sa sambayan ng Pilipino. Bakit ako nalulungkot o bakit maraming nalulungkot? Nasayang po yun sa panahon ngayon. Na unti-unti na namang nawawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa ating mga kapulisan. Bakit? Dahil unang-una, hindi tayo pumoproteksyon mga kapatid. Inuulit ko hindi po tayo nagproproteksyon sa kriminal. Pero alalahanin natin na wala pa siyang conviction sa anumang dito sa korte natin. Pero nababaan siya ng warrant, ibig sabihin, bahagi na rin siya sa mga inahanap ng batas. Hindi po tayo, inuulit ko po hindi po tayo nagpoproteksyon sa may warrant. Ang atin lang ipinakikita mga kapatid, di ba ito, bibigyan lang natin ng kaunting ideya, di ba? Kung nagkasala, parusahan, harapin niya yung mga asunto, harapin niya yung pagkakasala niya, kung kinakailangan ikulong, kung talagang nagkasala, di ba? Kasi wala namang, di ba, batas at batas yan. Dapat panagutan niya yan, di ba? Pero ang tanong ito mga kapatid, bakit kailangan may masaktan? Dahil dyan sa KOGC compound, willing naman silang makipag-ugnayan. Pag nakikipag-ugnayan nga po yung MBI, maayos naman pong ipinapapasok. Si IDG, maayos naman sila nakapag-search. Nakasama yung mga membro ng KOGC. Hindi tayo membro ng KOGC po pinakikita lang natin, di ba? Maayos. Peace-loving sila. Welcome. Sige, tingnan natin. Basta kami sasama, para naman may dokumentaryo nga naman. Baka nga naman mataliman sila. At willing sila. At nakita nyo naman, walang karahasan na nangyari sa NBI na pagsisearch nila doon at saka sa CIDG. Pero bakit naman, di ba? Ang tanong ko po ganito lagi kung nagagawa naman pala na maayos, walang nasasaktan, walang namamatay, bakit hindi magawa ng PNP yung ganong klaseng sitwasyon? May namatay po mga kapatid. Buhay na po ang nakasalalay dyan. Buhay na po. Ang atin lang mga kapatid ito, hanapin kung sino ang dapat hanapin. Pero ang atin lang, di ba? Ba't kailangan may masaktan? Ba't kailangan may mamatay? Pwede naman maayos sa pamamaraan. Maayos na pamamaraan. At willing naman yung mga membro ng KOGC na makipag-usap ng maayos. At pinapasok lang sila. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit kailangan may masaktan. Ba't kailangan may mamatay?
Di ba nga kapatid? Hindi, iyon po'y nakakalungkot. Maging sila mga kapatid, ito ang nakita ko sa video eh. Maging sila, hindi nga nila alam kung nasaan ang pastor na yan. Diyan sila nakatira. May mga bata dyan, may mga matatanda dyan. May school dyan. May simbahan po sila dyan. Diyan sila nananalangin. Di ba pwede nating irespeto naman po ang kanilang mga privacy? Pinapasok na po kayo eh, di ba? Pinapasok na po kayo ng mapayapa. Pero ang tanong, bakit kailangan may masaktan? At higit sa lahat, bakit kailangan may mamatay? Nakakalungkot mga kapatid. Na kung pwede naman pag-usapan ng napakaayos, pwede naman makipag-coordination, makipag-coordinate sa mga kinauukulan dyan na walang anumang sasapitin na karahasan o may masasaktan. Bakit hindi kailangan i-apply yan para maging mapayapa ang ating bayan? Para bang nakikita natin, imagine mo, di ba? 3,000 na kapulisan. Hanggang ngayon po mga kapatid, ganyan, nasa loob sila. Nabatay doon sa mga magagaling na abogado, eh bawal po silang manatili dyan. Kapag na-serve na yung warrant, pwede na silang umalis kasi hindi naman nila pag-aari yan, di ba? Ang kinalulungkot ko lang talaga, yung bakit kailangan may masaktan. Pwede namang magawa ng paraan na walang masasaktan at walang mamamatay. Hindi ba pwede nating i-apply yung ganong situation sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan? Kaya nga ito ang nakakarindi mga kapatid. Sinayang ng ating mga bayaning pulis yung pagbabalik ng tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanila. Sinayang dahil sa ganitong uri ng mga aksyon. Alam mo, mga kapatid, yung ating mga kapulisan, sila yung nagpoproteksyon sa atin. Kaya dapat iginagalang natin sila. At dumating na sa punto na talaga napakataas na ng pagtitiwala natin at paggalang natin sa ating mga kapulisan. Hindi katulad noon na makakita lang ng pulis, nagtatago na. Bakit? Baka siya'y pusasan. Hindi nyo napansin mga kapatid. Nasayang yung pagpupundar na nagkakaroon ng ugnayan ng pulis at ang mamamayan. Sabi nga, di ba? Dapat magkaugnay silang dalawa eh. Ito yung mamamayan, ito yung pulis. Nag-uusap po. Bakit? Higit na mas maayos kapag nag-uusap, di ba? Ang nakakalungkot lang mga kapatid, may namatay. Maraming nasaktan. Base po sa inilabas na count kung anong nangyari, 4 daw yung severe na heart attack. Imagine mo, dahil sa ganung pangyayari, severe, 4 na severe at heart attack ang nasa ospital. May 16 pa atang mga nasugatan o 36 ata, tapos isa ang namatay. Di ba't nakakalungkot yung mga kapatid? Bilang Pilipino, mahal natin ang ating bansang Pilipinas. Mahal natin ang ating gobyerno, ang ating kinapalulooban. Pero pag ganito ang nakikita mo, di ba? Sinasabi nila, di ba? Naghihikaya tayo ng mga mamumuhunan. Ito ang nakikita sinong matinong mamumuhunan ang papasok sa ating bayan. Na ultimong batas na dapat ang nagpapatupad ay mga alagad ng batas pero lumalabag sa batas. Diba? Bakit lumalabag sa batas? Di ba? Pwersahan eh. Ayaw at sa gusto nyo, papasok kami. May nasaktan eh. Ibig sabihin, once na may nasaktan, ibig sabihin, pwersang ipinatupad. Wala tayong question doon sa tinatawag na arrest warrant. Warrant of arrest. Wala tayong question doon. Karapatan ng mga pulis yan, ng otoridad.
na-serve yan dahil yan po yung kanilang trabaho. Wala tayong question po doon, mga kapatid. Tama lang nahanapin nila. Pero yung ganito karaming pulis, parang hindi naman tama. Napadalhan mo pa ng 3,000 mga pulis. Kumpleto yan, mga kapatid. Diba? Bagamat hindi siya naka-full battle gear, pero kumpleto sa mahabang armas yan. Sinearch lahat na yan ng buong loob ng kingdom. Lahat na ni-search na. Diba? Nandun, hindi nyo ba naisip hindi nyo ba naisip mga bayaning Pilipino, mga kapulisan, na may mga matatanda doon, may mga bata doon. Pag nakita yung nangyari doon sa kanilang mga kasamaan, o tatay ba nila yun, o lolo ba nila yun, o nanay ba nila yun, ano mangyari doon sa mga bata na yun? Di ba trauma yun? Kita ng kanilang dalawang mata ang nangyari. Di ba trauma yun? Trauma po yun, mga kapatid, sa side ng mga kabataan. Kaya yun ang nakakalungkot. Sana naman, yung nag-uutos dyan, sa ganyang kalagayan, sana naman, maging maayos naman po. Hindi naman po kayo pinipigilan. Hindi naman po kayo pinagbabawalan. Nakikipag-coordination naman po ang pamunuan ng KOJC. Kung ano man ang gusto nyong gawin, nandun naman sila, nakikipag-coordination sila at willing silang samahan kayo sa iba't ibang dako ng KOJC na yan. Pero ang tanong, ang atin lang ikinalulungkot, ba't kailangan may masaktan sa pagsisearch o pagbibigay ng warrant o arrest? Diba? Na pwede naman sa walang masaktan. Katulad nung ginawa ng mga NBI at saka CIDG na nagbigay ng warrant of arrest dyan, mapayapa po sila eh. Diba? Mapayapa nilang inalughog. Mapayapa silang lumabas. At pwede naman bumalik. Diba? Di ba pwede ganun na lamang po? At isa pa, mga kapatid, tingnan mo anong kasalanan ng mga bata dyan at ng mga matatanda dyan? Anong kasalanan nila? Ni mismo nga sila, hindi nila alam kung nasaan ang kanilang pastor. Di ba? Di ba marapat lang, yung mga hinahanap, yun lang ang dapat maging subject ng kanilang, di ba, paghahanap. Pero bakit may nadadamay ng mga sibilyan? Bakit may nadadamay? Kasi dyan sila nakatira. Siyempre, bahagi ng kanilang teritoryo o kanilang bahay, magkakaroon ng tinatawag na trauma. Diyan sila di ba? Tapos pinagbabawalan. Sige, lumabas pero bawal nang pumasok. Nasa batas po ba yun? Bago daw makapasok, kailangan may order ng korte. Nasa batas po ba kaya yun? Nagtatanong lang po kami. Nakapalo pa ba kaya sa batas yun? Yung mga ganong galawan o gawain ng isang general? Nagtatanong lang po tayo, mga kapatid. Kasi hindi naman po pwede na ang batas sagkaan natin ng maling pamamaraan. Doon lang tayo kung ano ang nasa batas, yun lang natin isagawa. Dahil wala naman pong deklarasyon ng martial law. Pero kung may deklarasyon ng martial law, siguro higit nating mauunawaan. At gusto nila, napapansin natin, ito, opinion ko lang po diba? Gusto nilang magalit yung mga member ng KOJC, diba? Parang kinuha nila, kinakantin nila. Bakit? Doon magsisimula yung tinatawag na, diba, komosyon. Pero dahil peace-loving sila, walang nangyayari. Kasi nga gusto nga nila rin, gusto rin makipag-ugnayan, willing silang samahan kung sino man ang gusto diba? Doon nyo napansin, diba? Yung kanilang pagiging patient sa ganung usapin. Pero, bakit naman kailangan mong gamitan ng mabigat na dahas? Bakit kailangan mo namang gamitan ng mabibigat o 3,000 pulis? Diba? Na po pwede naman palang pasukin yan ng mayroong koordinasyon sa kanilang mga membro o kanilang mga abogado.
At nagagawa nga po ng NBI, ng CIDG. Nagagawa naman. At mapayapa po. At binibigyan pa sila ng tubig ng mga KOJC member doon. Paglabas nila o binibigyan sila ng tubig. Di ba na, yun ang maganda, di ba? Yun dapat ang isagawa. Hindi yung may nasasaktan. May nahuospital. At higit sa lahat, may namatay. Natutuwa ba kayo kung may namatay? Natutuwa ba kayo na may nasaktan? Di ba po ibahagi ng proteksyon nyo po sa ating sambayan ng Pilipino? Kayo po magpo-protect sa amin di ba? Hindi naman lahat siguro sa nakikita ko, yung 3,000 yan na natutuwa sila. Kasi nakita naman natin, sumusunod lang sila dahil sa kanilang, inuutos lang sa kanila. Di ba? Pero lagi natin tandaan mga kapatid, sabi nga, kung mali na yung inuutos, bakit kailangan mong sundin? Kung alam mong mali, bakit kailangan mong sundin? Di ba marapat lang yung nag-utos, yun ang arestuhin nyo? Bakit? Mali nga po yung inuutos Itama natin yung mga ginagawa natin mga kapatid. Huwag nating daanin sa dahas. Huwag natin daanin sa init ng ulo. Kung po pwede naman pag-usapan at pwede naman i-search ng walang masasaktan. Yun po ang aking side lang po mga kapatid. Dahil nakakalungkot po. Pilipino pa rin sila. Bagamat magkakaiba tayo ng uri ng pananampalataya, bagamat magkakaiba tayo ng uri ng pangunawa at pananaw at pagsunod sa mga alituntunin na nakasaad kung anong gusto ng may taas. Kanya-kanya tayo, di ba? Pero lagi natin tandaan, Pilipino pa rin sila. Na may karapatan doon sa sinatawag na Bill of Rights. Nawawala na po yun yung Bill of Rights para sa kanila. Huwag namang po ganun. Yung tinutugis nyo, yun lang talaga ang dapat nyo hanapin. O dapat makita nyo. Pero yung mga wala namang muwang katulad ng mga kabataan, mga bata at mga kabataan at mga matatanda na nariyan na dyan nakatira, sana naman, huwag naman po sana silang madamay sa ganitong uri at ini-insist nga po nila, di ba? Na kailangan isurrender nyo na. Bagamat sila man gusto na nga po, pero hindi nga po nila alam kung nasaan. Ilang ulit na kayong bumalik diyan, wala nga alangan naman, alam nila, o di ba? Sila nga di rin nga nila alam, maging nga si PRR din, di alam kung nasaan si Kibuloy. Yung kanyang abogado, hindi rin alam kung nasaan. Di ba? Ang atin lang mga kapatid, yung pagrespeto sa bawat, lalong higit simbahan po yan. Nananalangin po sila dyan. Linggo, meron silang worship dyan. Kilabutan po tayo mga kapatid. Kung pipigilin nila yung pananampalataya, lalabag po sa batas po yan. Separation of power po ang religion and sa government. Igalang ang kanilang karapatan na makapagsagawa sila ng kanilang paglilingkod kung ano man ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili. Bahagi pa rin yan ng tinatawag na separation of power. Di ba? Bahagi pa rin yan ng karapatan nila na makapaglingkod kung ano man ang kinikilag. Dahil alam naman natin, peace-loving naman sila dyan. Simbahan po nila yan. Di ba? Sana igalang naman po. Mga kapatid, salamat po. Ako'y nalulungkot. Pero, di ba, base sa sinabi ng ating Mayor Mike Rama ng Cebu, bakit po nga pula kayo natatakot? Tayong lahat naman po'y mamamatay. Lahat tayo mamamatay mga kapatid. Panapanahon lang tayo. Kung kailangan nyo magsalita, magsalita. Tumayo sa nararapat at tama. Huwag natin pahintulutan yung ganitong klaseng mga aksyon. Dahil kung nagawa nila yan dyan, darating ang panahon o darating ang oras na magagawa na rin niya sa iba yan. Bakit? Nag-exercise na sila dyan Nagawa na nila Kaya dapat ipakita ng sambayan ng Pilipino na hindi nila gusto yan, yung mga ginagawa yan. Salamat po mga kapatid at sana mag-ingat po tayo. Huwag nating abusuhin ang batas. Ang batas ay para sa lahat. Ipagkatiwala natin ang batas
huwag tayong lumagpas sa bakod. Dahil ang batas nakabakod po yan. Pag tumalong ka po dyan, wala na sa batas. Labag na sa batas. Doon ka lang tumama sa bakod ng batas. Huwag tayong lalagpas, huwag tayong susobra. Kapag ikay tumalon dyan, nasa labas ka ng bakod, wala ka na sa tamang pagkukuha ng batas. Salamat po at God bless. Sana matapos na po at makita rin ng pamunuan o mga namumuno sa atin na huwag naman po ganun. Wala naman po sanang masaktan at higit sa lahat, walang mamatay. Nakakalungkot po pa mga kapatid. Pilipino rin po sila. Kung may kasalanan, parusahan. Yung nararapat parusahan. Hindi tayo kumakanlong sa mga kriminal. Kung kailangan managot siya sa kanyang ginawa. Pagdusahan niya kung nararapat, kung talagang totoong nagkasala ang pastor Kibuloy, parusahan yan, di ba? Pero wag naman yung mga walang muwang at lumalaban ng mga po siya. Wag naman po yung mga walang muwang at mga inosente na madadamay po. Wag naman po sanang ganun. Salamat po at God bless. Sana maayos na po ang ating bayan. Sana makita rin po ng namumuno sa atin na wag naman pong ganun. Pilipino rin po sila. Meron din silang karapatan. Nakapaloob din sila sa ating bayan. At yung batas na yan ay mayroon din silang halaga sa ating bayan. Doon sila kapaloob na Bill of Rights. Karapatan din nila. Diba? Kaya sana naman mga kapatid, matapos na po. At magkaroon ng katiwasayan ng pag-iisip ang mga namumuno sa atin. Higit sa lahat yung mga nangyayari dyan sa Davao. Salamat po at God bless. Ingat po tayong lahat. Bagamat nakakalungkot. Pero darating at darating mauunawaan din at gagawaan Diyos ng isang makapangyarihang galaw. Sana naman po maayos na po para maging tahimik na po ang ating bayan. Salamat at God bless. Thank you. Pagpalain po tayo at ingat po tayong lagi-lagi. God bless. Basta lagi ko sinasabi mga kapatid. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po.